Kakapasa mo lang ba sa physics at pa-statics ka na? Yes! O di naman kaya bagsak mo na naman yung statics na yan? Tinatamad ka ba mag-aaral pero gusto mo matuto? Pwes tuturuan kita kahit ayaw kong magturo. Tutulungan kita basta marunong ka lang magbilang, umintindi at mangupal. Umpisan muna natin sa basics. Ang pagkakaiba ng statics of rigid bodies at dynamics of rigid bodies. Itong dalawang to is part to ng engineering mechanics. Diyan naman ang definition, no? Basahin nyo na lang. Basically, ang statics ay nagdi-deal sa mga object na at rest. Samantalang ang dynamics naman ay nagdi-deal sa mga object na merong acceleration. So, ang next natin is forces. Stop doing full force! Sa forces naman natin, meron tayong tatlong characteristics niyan. Magnitude, position, or line of action, tapos direction. Ang magnitude natin ay ang number na nagre-represent ng strength ng ating force. Samantalang ang position or line of action naman natin, ito yung nagbibigay ng direction sa force natin. At ang direction naman natin is kung saan nakatutok yung force, kung saan siya papunta. Ngayon naman, ang next natin is ang scalar quantity at ang vector quantity. So, nandiyan naman yung definition ng scalar tas vector quantity, no? So, basically, ang scalar quantity, meron lang siyang magnitude. Samantalang, ang vector naman is meron siyang magnitude and direction. So, dito naman tayo sa sign convention. Sa sign convention natin, which magsasabi kung ang direction natin is pa-positive or pa-negative. Kapag pa-right siya tas pataas, ibig sabihin positive siya. Pag pa-left naman tas pababa, ibig sabihin negative syempre. So, ang next naman natin ay ang force system. Sa force system natin may dalawang klase yan. Ang coplanar at non-coplanar. Sa coplanar naman natin, may apat na uri yan. Collinear coplanar, concurrent coplanar, parallel coplanar, at non-parallel, tapos non-concurrent coplanar. Samantalang sa non-coplanar natin may tatlo rin. Concurrent non-coplanar, parallel non-coplanar, at non-concurrent at non-parallel non-coplanar. Focus muna tayo dito sa coplanar. Ang collinear naman natin ay nag-a-act sa isang line lang. Naman tayo ditong parallel, which consists of two or more forces na nag-a-act sa isang plane. Syempre lahat sila parallel. Ito rin ang pwede natin gamitin sa mga uniform distributed load, which is matatakal natin sa mga susunod na videos. Ito naman concurrent coplanar, ito yung system ng two or more forces na nag-a-act sa isang point, which lahat sila is nag-intersect. Ang pinakamadaling description dito is nasa Cartesian plane siya. Magdodrawing ka ng Cartesian plane which consists of x and y. Then, dun mo magagraph na nandun lang sila sa iisang point lahat ng force niya. So, itong last naman natin is yung force na hindi nag-meet sa isang point yung mga forces niya. Pero, nag-a-act pa rin siya sa iisang plane. Tapos, proceed na tayo sa kabila, yung non-coplanar. Itong non-coplanar parallel naman natin, ito yung force na nag-i-exist sa iba't ibang plane. Pero, parallel sila sa isa't isa. Itong non-coplanar concurrent naman, yung mga force nito is nag-meet pa rin sa isang point. Pero, yung line of action niya, hindi na nasa isang plane. Dito naman sa last natin na non-coplanar at non-concurrent, kasama na rin dito yung non-parallel. Hindi na nag-a-act sa isang plane yung mga forces. At hindi na rin nag-i-intersect sa isang point yung mga to. So, enter na tayo sa categories of force system. May dalawang klase rin to, coplanar na 2-dimensional, tas non-coplanar na 3-dimensional. Nandito rin sa example natin kung ano yung mga figures niya, no? Katulad nga nung sinabi ko, yung coplanar nag-a-act siya sa isang plane. Samantalang ang non-coplanar ay hindi siya nag-a-act sa isang plane. Sa susunod nating video, mag-aaral naman na tayo ng solving. Papakita ko naman sa inyo yung pinakasimpleng approach na kung saan pwede nyo to maintindihan lahat. So mag-umpisa tayo sa madali hanggang sa pahirap ng pahirap, hanggang sa ma-encounter nyo yung problem na to, hindi na kayo matatakot na isolve yung problem na yun. Hanggang sa dumating yung part na kung saan dati kayong nahirapan, ay ngayon, mas napapadali na siya, di ba?